maunay gahom nila authority. Muna kung kinsay dili mo to ato mga young people magwali, magtudlo sa kamatuoran, sultihan tong mga tao nga pag dili mo to sa ilaha, ang Ginoo mo eliminate. Ang Ginoo maoy muwagtang ato, i-curse sa Ginoo. Muna katong mga tao nga musupak sa Ginoo ni adtong panahon na mahanaw gyud. Kay ato intense ang judgment ato. Intense ang judgment. So mao na nga ibig pasabot atong mga tawhana, wala gyud sila pero majority gyud. Majority makabig nila. So kung siguro na mga makabig nga pipila lang pero mga hanaw. I-eliminate dayon sa Ginoo. Ing ana ang gahom sa mga new generation leaders. So mga new generation leaders maging sila sa Ginoo, faithful sila sa Ginoo, maunay gahom nila nga ilang makuha. So ang tanang dili mo tuo sa ilaha, sama kani adto mga apostoles. Kay numdum mo ato kani ato sa mga apostoles sa dihang na makaktong katong iyang mga kauban sa church nga wala nagsubmit sa tanan niyang mga halad, ilang gikuhaan, namatay sila dayon ni kirig. So pag abot niya tong panahon na katong mga new generation leaders ing ana pud ilang gahom. So kung diha nga musupak nila, i-eliminate dayon sa Ginoo tungod sa gahom sa Holy Spirit. So karong panahon na manggod walay nakaposes. Walay nakapusis atong gahuma nga sama sa mga apostoles karon. Kay mga apostoles kani adto manggod, masking wala sila'y dala, magwali sila. Masking unsa sila, magwali sila, mag-evangelize sila. Wala sila'y ginaunsa, masking layo pa kayo lang adtuan, mag-evangelize sila. Grabe ang sacrifice, mao nang nakita sa Ginoo. Mao na nga nakita sa Ginoo ang sacrifice nila. Ug mao to sa ilang authority, ang sa Holy Spirit gahom. So mao na ni atong panahon na sa new generation leader, pag naay musupak atong mga lidera sa new generation, naay musupak atong mga lidera, makirig lagkalit, mamatay lagkalit. Kay mauna ang gahom nga iyang ibubo sa iyang new generation leaders. Apil na dito ang judgment. So mao na pag naapoy mga iba niyang mga kauban nga dili faithful sa Ginoo, anuhon dayon sa Ginoo, kanang anuhon dayon, i-eliminate dayon sa Ginoo ing ana ang gahom sa mga new generation leader ni adtong panahona. So walay makapaano sila dito, walay makapasaling kapaw. So muabot ni adtong panahona kay tungod sa Holy Spirit, sa gahom sa Holy Spirit, ma-eliminate dayon ang tanan dito nga dili faithful. So mao na siya ang gahom nga ihatag sa Ginoo. So kung kinsa pay musupak dito nila, kinsa pay masking mamakak pa dito sa ilaha, dili na gyud makapamakak sa ila kay ngano man i-eliminate sila sa dayon sa Holy Spirit. Wag tangon dayon sila sa Holy Spirit. Mao na nga malimpyo gyud ang katawhan. Malimpyo gyud, mas mulabaw pa sila sa mga apostoles kani adto. So mao na ang new generation leaders. So mao na nga ang sa Ginoo nga maghingpit, magiging puno sa Holy Spirit. Kailangan magiging love sa pagpangalagad sa Ginoo. No, so mao gyud na ang ilahang focus kay ibubo sa Ginoo ang authority sa ilaha. So katong mga majority nga mga tao maski mga unsa na ang mga salingkapaw nga mga kauban nila sa church, dili mo mahilis. Kay kung dili pa sila maghinulsol, dili pa sila hilison sila sa hingpit. So ing ana tong mga gahom sa new generation leaders, kahadlukan jud sila sa mga tao, kahadlukan sila ni Satanas. Mao na nga si Satanas ni adtong panahona mahilis jud siya og mapilde kay tungod sa gahom sa Holy Spirit. So mao na sa mga dautan pug kani ato nga ilang walihan, makabig jud nila majority. So kailangan lang faithful. So mao nang giingon sila chosen, faithful servant. Mao ni sila ang mga gipili gyud, mga matinud-anon, mga matinumano na higugma sa atong Ginoo. So mao to sila ang puno sa Holy Spirit. So mao to sila ang makapildi kay Satanas. Kay mauna ang authority, ang anointing. Mauna nga magbantay jud sila sa kanasuran. Pag makakita sila nga na mga government leaders nga wala nagserbisyo tarong
ilahang koreksyonan, ilahang sultihan. Pag dili siya maghinulsol, latuson dayon siya sa Ginoo. Or kung dili pa gyud siya magpalatos, i-eliminate na gyud siya sa Ginoo. Ing ana abrupt ang judgment sa 1,000 years mga igsoon. Abrupt ang judgment sa 1,000 years nga pasuluday sa purification. Sama na kani adto sa gibuhat sa Ginoo sa Israel. Sa dihang na nisupak niya, iya dayong gipadalan og kamatay. Ing ana pod mga igsoon, pati tong nag-alagad sa templo. Ing ana na pag muari na ang atong Ginoong Hesus, maghari na siya. Pag matukod na nga naanay mga servant niya, mao na nga didto dili na makaano si Satanas, makalimbong. So mao na nga didto pag abot ni atong panahon na maparihan na sa Israel. Maparihan na sa Israel ang ilang gahom kaniadto pag uban sa Ginoo. Katong mga anak ni Aaron, tong mga anak ni Aaron ngan wala ni tarong og kanang hala dito sa templo, gi-eliminate dayon sa Ginoo, gisunog. Sumaon na walay makapangalagad sa Ginoo nga atik-atik ni adtong panahona, kay abrupt ang judgment ni adtong panahona, kay hilison niya ang tanang dili matinud-anon. Masking sa mga katawhan ni dili sila mutuo, dili sila mo anon dayon sila sa Ginoo, i-eliminate. So ing ana na mga igsoon, abrupt ng judgment, wala na grasya. Giingnan ta na mo, wala na grasya didto. So didto na mawala ang grasya. Kay kaniadtong panahon na mubalik tong katong kanhi, tong permero. Kung giunsa to pag uban sa Ginoo sa Israel kaniadto mga igsoon, maupoy buhaton sa Ginoo. Dili ang mga apostol mo patay nila, dili ang Ginoo mismo. Sama sa iyang gibuhat kaniadto sa Israel. Kay numduman siguro mo ana mga igsoon. Sa dihang ang Ginoo naglead sa Israelites. Gilid niya ang mga Hebrehanon. Naisiyig bagot-bot ng mga Hebrehanon. Right away gipadad-an sa Ginoo kamatay. Katong mga wala ni alagad siyag tarong, nagbugal-bugal siya, iya dayong gisunog. Abrupt na ni atong panahon na ing ana mga igsoon pag wala ni grasya. Ug wala na taong makabugal-bugal sa Dios ni adtong panahon na, wala na. Sumaw na ang tanang mga tao ni adtong panahon na magbantay gyud, magbantay kay humana ang grasya. Wag tangon na sa Ginoo ang grasya, ug pag musunod na ta sa purification kay judgment man sa Ginoo na. Judgment na sa Ginoo na mo mga alagad, matarong na inyong inyong mga leaders. Mao na nga mga katawhan mahadlok nga jud nitong panahon na, kay maparihan na ta kaniadto sa Israelites. Sa Israelites kung giunsa niya pagiya ang mga Israelites. So mao na kung kinsay magbugal-bugal karon sa mga maano gyud sila, mga wala. So mga wala gyud sila sa hingpit. So kung mao na wala na yung mga salingkapaw dito. Kay kung maging salingkapaw sila, magbagut-but sila, maanohon gyud sila sa Ginoo. I-eliminate na sila diretso. Ug katong mabilin sa katong sa 1,000 years sa purification, kay mag-purification naman ang new generation, mag-purify na. Pasulod na purification. Ang mabilin dito, wala nay judgment. Wala nay judgment dito. So mao na diretso na to sila. Wala nay judgment katong nasa purification, maka-appeal dito. So wala nay judgment ang nabilin dito. So busa katong nangawala, giparusahan to. Gi-judge na to sila. So mao na wala nay grasya ni atong panahon ng mga igsoon, nga ingon pa mo pasayloon mo sa Ginoo, dili na. Wala nay grasya ni atong panahon na. Pag naa na tay mga tinuod nga mga mo na si Satanas dito, i-judge na po niyag appeal. So i-judge naman niya si wala nay grasya. Tay makasala mo dito, ayaw mo pag-ingon nga napoy grasya. Karon napatay grasya. Mo na ang Ginoo nagpailob. Makasala ang mga tao karon, magpailob ang Ginoo. Sige lang, hatagan ti kag higayon sa paginulsol. Pila ka years ti kang gipaumuran, pero ni adtong panahon na mga igsoon, wala nay mercy. Wala nay grasya. Kay kung makasala na ta kani adto, gipakita sa Ginoo unsay yang kabagsik dito sa Old Testament. Sa Old Testament gipakita sa Dios unsa ang iyang kabagsik kung walay grasya. Tanawa dito, sa mga Israelites nagsunod, gipang dalan day niyag kamatay. Mga nagbagot-bot, gipadalag kamatay.
Mga nag-alagad sa iya nga dili matinud-anon gisunog niya. So ing ana na mga igsoon pag naana ang Ginoo kay ang maghari sa tuwa ana presensya naman sa Dios. Mauna nang iyang pag-ingon mubalik siya sa iyang presensya. So tanang dili mustuman sa Ginoo ni atong panahon na hilison niya kay duol na iyang presensya, ang presensya pa lang niya. Sa final judgment dito na iyang dagway. Makita na nato yung dagway sa final judgment na katong last na. Pero pag panahon sa purification sama sa iyang pag-uban sa Israelites. Sumao na Pilipinas ni adtong panahon na wala na'y makabugal-bugal sa Dios. Wala na masking usa. Masking sa imong hunahunag kasing-kasing wala na kay basig mo tingala na lang ka. Musilaob na ka. Kay purification na to. Purification na to. So wala na'y matago dito. Tanan na dito hukman. Maunto ang paghukom sa Ginoo. So pag moingon kay ko sa inyo hapit na mawalang mercy. Hapit na mawalang grasya kay ang grasya mang God mauning dugay ni balik ang Ginoo. Dugay siya ni balik kay tungod sa iyang grasya. Sige atagan ta mo grasya pero hapit na. Hapit na mawala ang grasya pag mahuman ang pagpamatik. Pag mahuman ang pagpamatik, humana ang grasya. So, kay patika na ni Satanas ang tanang iyaha. Gipatika na po sa Ginoo ang tanang iyaha. Sumaw na after sa pagpamatik, ang tanang napatikan, silutan sa Dios. Silutan sa Dios ang tanang napatikan. Kay nana sa Revelation. Ug karon kay niabot naman. Niabot naman, nahitabo ng Revelation. Sumaw na nga ang tanang napatikan, sorry na lang mo. Kay silutan mo sa Ginoo. Sumana karon mauna diya na wala ang grasya. Wala na ang grasya ni ana. Maskin pag magsinggit-singgit pa mo unsa mo diya, wala na. Sirado na. Maunay pag-ingon pag sirado na sa arka. Masking magsinggit-singgit pa mo diya, wa na. Pero dili naman mo makasinggit ito, Lord, dili na. Kay gipatika na mo ni Satanas ang inyuhang buhaton. Inyuha pa yung tungluhon ang Ginoo para samutan pa jud mo og kanang silot sa Ginoo. So mao na karon mga igsoon, mao nang gipadayag sa Ginoo nga ni atong panahon na ang mga leaders niya mubadlong jud. Ang mga leaders niya pag naay makita niya mga katawhan nga dili kabubuton sa Ginoo, badlungon jud na nila. Kay ngano man kabalo sila sa ilang authority. Mao na dito pag makita nila ilang istoryahon. Anang imong gibuhat di na kabubuton sa Ginoo. Pag di ka maginulsol, ang Ginoo mo eliminate nimo. Sumaw na nga ilahang sumaw na i-rule. Sumaw na sa on the last days, mga young people, mo nang giino sa Ginoo sa kuha, paghingpit mo. Paghingpit mo para ihatag sa Ginoo sa inyo ang authority sa pagpildi kay Satanas. Kay ang mabili nilang ni adtong panahon na mga katawhan na lang sa Dios. Kay mga hadlok naman ang mga katawhan. Karon, ano-ano pa sila kay ang grasya man ang Ginoo, gugma man ang Ginoo. Ayaw mo pag-ingana. Kay kung muuban na ang Ginoo diri sa Pilipinas, pag ang Pilipinas mahimo nang maghingpit sa kabubuton sa Ginoo, mag-uban na sa tuang presensya sa Dios. Mao na dinhi dili nagyud ta maka ang dili mo tuman siyang kabubuton. Papas. Sama siyang gibuhat kani adto sa Israel. Sama sa iyang pag-uban sa Israel. Ngano man, wala mo nagtuo nga dili mo balik ang presensya sa Dios, sama sa iyang gibuhat dito sa Israel, kayang-kaya mo balik sa Dios. Karon lang siya wala gipasagdan ng taniya kay tungod grasya. Gianuhan taniya sa grasya, pero karon pag mo balik na ang Ginoo, mo pariha kani adto sa Israelites, giubanan niyang Israelites. Tan-awan ninyo, abrupt na ang judgment. Right away ang judgment ni atong panahuna. Kay purification na to. Purification na. Sumaw na karon ang inyong mahibawan. So kinahanglan mutuman gyud tanan ato sa instruction sa mga katawhan sa katong mga leaders sa katawhan. Leaders sa Ginoo. No ni atong panahuna nga iyahang pagatukuron. Mao na ko karon mga new generation leaders. Mga young people. Kailangan putli man gyud sa lawas, kasing-kasing hunahuna kusog ug kalang, babayi ug lalaki. Ihatag ang inyong kasing-kasing sa pag-alagad sa Dios. No, ayaw jud mo pag hinawnggaw ditong panahuna.
Kay kung anuhon mo sa Holy Spirit, mukirig lang mo kalit kung di mo matinud-anon sa inyong pagpangalagad. So busa kinahanglan inyuha jud ang buhaton. Kay mauna ang gahom nga ihatag sa Dios sa inyuha para inyong silutan si Satanas. Dili ninyo silutan ang mga tao, kabigon ninyo mga tao, pero ang mga tao nga magpagahi mo against jud sa inyuha, abrupt right away ang silot. So mao na nga majority makabig ninyo ang mga katawhan, majority mahiusa ninyo ang katawhan. So mao na ang so mao na gahom ihatag sa Ginoo sa inyo ha. Kay mao na ang purpose ihatag sa Ginoo sa inyo unta mga leaders karon. Maunta na ang gahom nga ihatag sa Ginoo sa inyo ha. So pero kay tungod wala man mo, nibiya man mo, no? So mao na siya. So kulang pa ang inyuhang nakuha. Kulang pang inyong nakuha nga gahom. So kay parusa makakuha gyud mo gahom nga parusahan ninyo si Satanas. Og maparusahan ninyo si Satanas, makuha ninyo ang tanang mga tao. So makuha ninyong tanang tao. Karon, for example ta kay pastor, di man gud ako maligkayan no. Kay maumang gyud ang sa Ginoo tay para sa karon kay Pastor Kibuloy, di ba? Na siya mga revelation. Kani adto ako nang gisulti ang purpose sa Ginoo kay pastor. No, pero ang purpose jud sa Ginoo is paghiusa sa tanang katawhan. No, mao gyud ang pinaka main purpose sa Ginoo. Dili lang kay karon lang nasa kingdom lang ang naluwas. Dili man ing ana ang sa Ginoo. So mao gani na karon at nya karon ang mga nag-alagad sa Ginoo, ang iyang mga mostly mga babayi lang, pero walay mga lalaki nga naisama niya, no? Na may mga nag-alagad siya pero naa sa mga businesses, nasa mga dili ing ana ang sa Ginoo mga igsuon. Kay spiritual lang gyud ta. Spiritual leaders, spiritual lang jud siya. Mao gani na nga pasagda nato na sa mga government katong mga matarong. Kaya mga matarong mauna siya ang kay mahimo naman silang matarong sa una-una. Mahimo na silang matarong sa una-una. Mao nang government ang ana. So bahin sa mga businesses, mga matarong ang magbuhat ana. So lahi na sila. So ang mga spiritual leaders, gyud siya? Focus on spiritual lang gyud siya. Spiritual lang gyud siya. Walay makasulod diya nimo kung dili siya mo surrender sa iyahang pagkatawhanon. Ug dili siya mo focus sa evangelism. Evangelism dili lang usa ka pastor ang gamiton sa Dios. No, okay, kung ikay murag pangulong pari nila, ikaw ang una. Pero ayaw pag-expect nga ikaw lang jud habang buhay. Dili ikaw habang buhay, daghan pa ka kailangang i-produce. Ug mas maayo nga mas mulabaw pa sila sa imuha kay maunay gahom sa Dios. So mauna siya, no? So mauna karon kay tungod ni Lisa si pastor sa ibang sa Ginoo, mauna nga karon ni siya, nilahi gamay ang iyang revelation. So ni Simang gamay ang iyang revelation. So mauna karon iya nang gideclare nga siya lang ang appointed son. No, dili. Ang usa lang ka anointed and appointed son is maulang man gyud ang atong Ginoong Hesus. Siya lang jud tanan ang nay-credit ana. Pero kita gi-appoint ta para mahimong alagad niya. Yes, kung mahimo na pud jud ang anak niya. Yes, pwedeng appointed son, pero dili lang kita. Dili lang siya ang appointed son. So daghag i-appoint ang Ginoo para magtrabaho. Kay daghan man siya mga anak nga lalaki. Pero usa lang ang iyang anak nga babayi. So kani sa mga lalaki, daghan siya i-appoint nga mga lalaki. Pero usa lang ang iyang appointed daughter. Usa lang. So sa daghang mga babayi, usa lang ang pinaka So mao na nga daghan mga babae, mao gani ko lalaki, kamo mga babae alagad gyapon mo. Kay diha man ninyo makita. No, so sa mga lalaki, daghan og i-appoint ang Ginoo nga lalaki. So dili lang usa ka lalaki ang i-appoint sa Ginoo nga mahimo niyang anak. So daghan. So pero kailangan putli gina sila sa lawas tanan. Putli sa tanan, magpahisuugda sa pulong sa Ginoo. So daghan na sila. So mao nang ingong ko sa inyo ha, naapoy pinaka-unique nga babae. So mao nang giingon ako sa inyo, babae pangalagad sad mo kay naa may pinaka-unique pud nga babae. So na siya pinaka-unique nga babae nga maupo ni siya pero nag-inusara lang ni siya. So sa tanang mga babae,
Nani siya akong role. Mao ako na ning gipadayag kani adto sa inyuha pa kani adto. Sumo na karon dili lang usa ka babay og kamong mga alagad, mga appointed son sa Ginoo. Ayaw daw mo pag-ingon mo, declare mo sa inyong kaugalingong kamoy hari ha. Dili. Ayaw sa mo pag-declare og hari kay dili man mo mahimong hari. Mahimo man mong mga anghel. Mahimo mong mga anghel. So dili diri sa yuta inyong gingharian. Ayaw. Dili pwede kay mahimo mong mga anghel didto mo sa Dios, sa presensya sa Dios. O katong mga karong mga leaders nato nga mga government leaders mo abot ang panahon, mga government leaders nga makighiusa sa spiritual aron sa paghiusa sa tanang katawhan sa pagsunod sa Dios. So sa pagsunod sa Dios kay tungod ang Dios man ang hari, tapos ang spiritual o government leaders maghiusa aron sa pagsunod sa Dios. Mao ni karon ay pangulong mga pari, mga pare og hari kay para sa presidente. Tay kung kinsay presidente sa Pilipinas, siya ang makighiusa sa pangulong pare. Okay, nay pangulong pare katong founder, pinaka-founder sa mga nag-una. Sa mga nag-una nga gitawag sa Ginoo kay naa man jud musunod man ginauna man gyud. Nay usa. Then ma-produce naman to niyang uban, so mao to nga mudaghan sila. So pero naa jud pinakauna katong pinakauna. So pangulong pare siya pero dili siya hari. Okay, ang hari nga giingon diri is katong presidente, pero dili ni siya hari. Sa tanan, sa tibuok kalibutan dili siya hari, kundi usa pod siya kaalagad sa Dios. Kay siya man diri sa Pilipinas dahil naman tay presidente. Ang presidente nato diri hari man, tan-aw na to siya hari sa pero dili na siya nga hari siya, ang Dios ang hari gyud. Alagad lang pod sila. Dili ta mo ingon nga atong presidente hari, dili ha. Pati ang pangulong pari dili siya hari ha. Kundi alagad sila sa Dios. Ang hari nato si Jesus. Ang hari nato ang pulong sa Ginoo. Ang hari nato ang Dios lang jud. Maulang gyud siya. Ug karon, ang presidente ug ang pangulong pari kinahanglan na sila paghiusa. Paghiusa nga pag-uyon sa kabubuton sa Dios, silang duha mangusog. Ang pangulong pari mangusog ipatuman ang espiritual. Itodlo niya diri sa presidente ug ang presidente ipatuman niya ang balaod sa Dios. So magkahiusa sila sa pagsunod sa usa lang ka hari ug mauni ang Dios. Usa lang ang hari, Dios lang. So busa ka mo paghulat mo sa saktong panahon. So presidente ka, alagari ang katawhan according sa kabubuton sa Dios. Pangulong pari, alagari ang katawhan according sa kabubuton sa Dios. Ana lang inyong role dire. Diya sa mo taman. Unya na sa final judgment. Unya na mo sa final judgment kay mo transfer pa ta sa bag-ong kalibutan ug bag-ong langit. Didto ang final reward. So ang pangulong pare mahimo mong mga anghel. Tanan nimong kaubang mga pare. Mahimo mong mga anghel ug didto mo sa Ginoo. Pero kamong mga presidente, mga government leaders, mubalhin man ta sa bag-ong yuta, kamo dito himo kung naamoy credit kay nagmatinumanon mo sa Ginoo sa pagpatuman siyang balaod, himuon pod mong maging leader, maging hari sa bag-ong yuta sa tanan ng mga katawhan. Sumao na siya dinhi. So tayo diri sa Pilipinas, kay diri man gyud ang trono sa Dios. Swerte ang mahimong presidente o mahimong mga hari dire. Swerte kay tahay kung ikaw presidente diri sa Pilipinas niya nag-uyon ka sa pag-exalt kay Jesus, pagpataas sa Ginoo dire. Diri niya kuhaon ang maging hari sa tibuok kalibutan. Pero dili siya pangulong pare. Dili siya pare. Siya presidente or government leaders. So ang government leaders nato kay tungod nagpatuman po diya sa kabubuton sa Dios nan sa bag-ong kalibutan ang ilahang is magiging hari sa tanang mga katawhan sa yuta. So swerte kung naka sa Pilipinas. So kung ikaw maging hari sa tanang mga tribo, ikaw ang maging hari sa tanang tribo. So mauna din maunay credit. So maunay credit din no. Pero ang mga alagad pares ni pastor, kay pastor man siya, spiritual jud siya. Maging angel jud mo, angel.
So mas higher og ano ang angel. Mas higher kay dito gyud mo sa Dios. Dito gyud mo sa presensya sa Dios. Mas higher siya kaysa hari. Ang hari man god diri na may bag-ong yuta, perfect na gyud siya. Ug siya ang himuon sa Ginoo nga mahimong kanang siya murag mag-alaga ba sa mga katawhan. Nay hari gyapon. Siya himuong hari sa tanang mga katawhan, maghuhukom, tanan, magbabalaod, tanang mga ano sa Ginoo dinhi sa yuta. So pero mga anghel, mautos sila ang mag-alagad sa Dios, mag-uban-uban sa Dios. So dito mo sa gingharian sa Dios, lahi man pud ang gingharian sa yuta. So kung kinsang mga presidente, mga government leaders, like presidente nato, matinumanon kay sa Ginoo, moano siya sa mga spiritual leaders, makigiusa. Himuon jud siyang hari pag abot sa panahon. Siya ang mahimong hari sa bag-ong kalibutan. Kay mobalik man ta sa bag-ong kalibutan kat para sa mga matarong lang to. Atong mga matarong. Pero ang kamong mga spiritual leaders mao nang giingon sa Ginoo, biyain ninyo ang kalibutan. Dili mo bagay sa kalibutan, didto mo sa mga sa langit mo. Didto mo sa Ginoo mo alagad. Eternal life ang inyuha. So katong mga ano lang katawhan matarong sa bag-ong kalibutan mao tong paraiso. Paraiso to siya. So para may baw-an na ninyo. So karon manggod kay Pastor Kibuloy iyang giano niya nga pati pud siya maging hari siya sa tibuok kalibutan. So dili pa ayaw sa mo. So mao manggod na siya maing ko sa inyo ang revelation manggod ang kaalam. Dili na siya kuhaon sa Ginoo. Dili na siya kuhaon sa Ginoo pero malahis lang ang revelation. Malihis lang mao na gani karon gideclare na niya nga ang pangalan ni Jesus Christ mao na true the appointed son of Pastor Apollo Kibuloy ana ba. So dili gid siya pwede. So kay gi-revealed sa Holy Spirit sa kwa, the new name of Jesus Christ is Jesus Christ. So niingon ko Lord, Jesus Christ bitaw Lord. Kay tungod di ay so kay naaman ko sa kingdom ato. So dili gid ay pwede. So the new name of Jesus Christ is Jesus Christ lang jud. So walay new name lain. Jesus Christ lang ang new name. Okay, new name is Jesus Christ. So mao ni ang ato ang ano so only one lang jud pangalan ang ibutang true Jesus Christ lang jud. Pinaagi lang jud sa pulong sa Ginoo, pinaagi lang jud sa pangbag-ong pangalan sa Ginoo, mapahimaya ang atong Dios Amahan nga nasa langit ug walay lain. Sumaw na karon kung sa pag-abot sa panahon nga kani maano na nato ni siya ang purification. So mao na nga magkuha pa og pahiusaon pa man ang katawhan. Hiusaon sa ang katawhan, hiusaon sa ang Hudiyo, mga Kristohanon, Islamiya o mga Katoliko iban nga matinud-anon. Kay naman jud mga Katoliko nga matinud-anon jud. No, isaon sa tanang mga espiritual, mga relihiyon, hiusaon sa. So walay mo adto sa Ginoo mo, atubang sa Ginoo, Hudiyo me, Islamiya me, tapos Katoliko me, mga Jehovah me, Iglesia ni Cristo me, tapos Pentecostal me, Baptist me, walay ing ana. Walay ing ana. Usa lang ka standard ang sundon sa tanan. Mao nang giingon ni Jesus Christ, ako lang ang pultahan, paingon sa Amahan. Siya lang jud ang door. Pag dili mo agi sa iya ha, mga kawatan og mga kriminal. Nganong nisulti man si Jesus Christ mga kawatan og mga kriminal ang dili mo agi sa iya ha. Ibig pasabot mga makasasala gyapon mo. Naagyapon sa inyo ang condemnation. So kung moagi mo kay Jesus Christ, magpaproseso man mo sa iya tanan tong iyang gisulti. So maura to'y makalusot didto. So prosesohon mo ni Jesus Christ dito sa atong Ginoong Hesus dito tanan. So siya lang ang pultahan. Katulang standard ni Jesus Christ maulang to'y matuman tanan. So mao na karon kamong mga Pentecostal nangahunong mo padayon. Kamong mga Pentecostal na nang gahom sa Holy Spirit sa inyo ha. Ayaw mo pagpaanoan ng mga ano-ano ni Satanas. Kay na ibang mga Pentecostal sultihan ta mo nagpaano mo sa kanang witchcraft. Ayaw mo palabi.
Ang inyong gamiton yung gahom sa Holy Spirit para sa paglahutay. So ayaw ninyo kanang ipang ninyo, ayaw gamit og witchcraft. Malayas lang ng mga idaotang espiritu sa lawas sa tao pag nanang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mo tudlo pa na siya. Ayaw mo pagsigig palayas-palayas og yawa kay maunang gisulti ni Jesus Christ sa Mateo 7:20 ninyo ang Holy Spirit sa pag milagro. Mga Pentecostal leaders, ayaw mo pagsigig ano-ano sa inyong mga churches ug mga healings, natural ang healings. Pag naana silang Holy Spirit, pag mag-ampo sila sa Dios, unsay pangayoon nila ihatag na sa Dios. Ayaw ninyo na i-specialty. Ayaw ninyo na i-specialty ang mga ingana. So plain lang mo, ampo lang, sulti ang mga tao sa pagkamatarong. Kung naluya sila, papuno mo sa Holy Spirit. Ayaw mo sigig sulti. Kay basig maano mo din sa Mateo 7:21. Niingon ang Ginoo, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo. Ibig pasabot nakaila ni sa Ginoo. Makasulod sa gingarian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Unsa may kabubuton sa amahan nga atua sa langit? Sundon tong proseso para makatuman ta siyang sugo sa pagkamatarong. Pagkamatarong jud. Kay maunis siya tanan ug unsa pang iyang sugo dito katong paghingpit. No, pagbiya sa kalibutanong mga desire. Maugyod to siya. Og niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Tan-awa. Ginoo, dili ba magsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nagsangyaw sila. Mga pastor. Naghingilin sa mga yawa. Naghingilin og mga yawa. Nagpalayas og mga nayawa og naghimog daghang mga milagro. Pinaagi sa imong ngalan, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa. So unsay gipasabot ni Jesus Christ dinhi? Ayaw mo sigig specialty sa mga healings, mga milagro. Ayaw mo sigig specialty sa mga panglayas ug mga yawa, mga exorcism inyong ginapangbuhat. Napay ibang mga palayaso nilang mga yawa, ayaw na mo ana. Ang tanang idautang espiritu mauni siyang mga kasakitan. Mauning dautang mga karakter sa atong lawas. Mauni kung naa nang Holy Spirit naghinulsol na ang tao, mga wala lang na. So mao na kinahanglan maging plain lang mo. Ug ang milagro, tudloi ang mga tao sa paghampo. Mga milagro. Kung naa sila'y sakit, pag-ampo mo sa Dios. Pangayuan ninyo sa Ginoo ang inyong kaayuhan. So sila kinahanglan, kailangan sila na ipagtuo. Kasi si Jesus Christ kani adto nagpalayas siya og mga sakit pinaagi pod sa pagtuo sa mga nahingtungdan. So kung wala sila pagtuo, dili sila mamaayo. So ipalihoko nila ang ilang pagtuo. Maugyod na ang ilang buhaton. Maugyod na ipapigaon didto. So kailangan maghinulsol sila silang mga sala. Kay ang sala mauning dahilan sa mga dautang espiritu sa atong lawas. Mauni siyang dahilan sa mga sakit. Mauni siyang dahilan sa mga hatred. Mauni siyang dahilan nganong depression. Sa mga depression, sa mga feeling nga dili ko gigugma, sa mga bad, mga negatives nga mga panghuna-huna, mga negatibong mga karakter. Mauni siya ang sala. So busa kung naghinulsol na siya, nagpabautismo na siya, napuno siya sa Holy Spirit, automatic mawala ning mga espiritu ha. Ayaw na mo sigig ingon, nayawaan na siya. Kinsa man dayang yawa diri? Ang yawa diri mao ang nagabuhat og mga butang nga dili kabubuton sa Dios, mao ang pagsupak sa Dios. Ug kasagarang mga butang nga gisupak sa Dios, maoning mga nagsupak sa sugo. Sa napulo ka sugo, di ba? Mao bitaw na musupak ta sa napulo ka sugo, dautan ang atong ginabuhat. Mao na nga mugawas ng mga kasakitan, mga depresyon, hatred, pagkakalagot, pagkakayugot, pag nag-away, panagbingkel. Mao na ang mga dautang espiritu ug ang bautismo sa tubig ug ang Holy Spirit mao'y muwagtang ana. Nganong kailangan pa ninyo palayason? Sa unsang paagi pa ninyo siya palayason? Si Jesus Christ kani adto, gitan-aw lang siya sa dautang katong buang nga tao. Ang buang nga tao daghan kay mga demonyo sa iyang kaugalingon. Kay tungod na buang siya, kay tungod daghan kay mga dautang espiritu sa iyang lawas. Mao to sa iyang kasing-kasing, mao tong gitawag ni siya. Daghan kay sila legion. Ibig pasabot sa legion, daghan siyang dautang espiritu, mao toy nabuang siya.
So na itong tawhana, gitanaw lang ni Jesus Christ. Gitanaw lang. Kay tungod sa pagkabalaan sa itong Ginoong Hesus, gitanaw lang niya. Sa diyang mitingog si Jesus Christ dito. Gipalayas niya niingon sila, nangurog na dayon pagkakita pa lang ni Jesus Christ, wala pa'y gibuhat si Jesus Christ. Nakitaan pa lang niya si Jesus Christ, nangurog na sila. Nangahadlok ng mga daotang espiritu pagkakita ni Jesus Christ. Ing ana lang, mauna gani giingon ang Ginoo, pagpamutli kamo, pagkabalaan kamo, kay mauna mapalayas ninyo ang mga daotang espiritu sama sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus kaniadto. So dili na mo kailangan mga exorcism. Ayaw mo ana, kay maunay gisulti sa atong Ginoo sa Mateo 7:21. Busa maunay mahimo ninyong kalaglagan. Busa mga Pentecostal churches, ampo lang mo sa Holy Spirit. Every time mag-worship mo, Holy Spirit pun ame. Every time nga magwali mo, Holy Spirit ikaw ang manudlo sa mua, pun ame. Ing ana lang, ayaw na mo anang mga exorcism. Mga unsa pang pangpalaya sa yawa nga inyong ginapangbuhat, ayaw na mo ni ana. Kung maghinulsol na mga tao, kung mudawat sila kay Jesus Christ, dinan bautismoy sila, tudloi sila sa pulong sa Dios ug paampua sila sa Holy Spirit, maunay mo palaya sa mga yawa sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Maulang na ang instruction sa Dios ug maura na ang inyong sundon. Ayaw mo sigig exorcism. So itudlo ninyo ang kamatuoran. Bautismuhi ang mga katawan, padawata sa Holy Spirit, kay mauna ang proseso sa Dios nga mawagtang ang mga daotang espiritu sa lawas sa tao ug sa kasing-kasing ug hunahuna. Mauna siya. So busa din nang ninyo kailangan nga mag-ano mo. Ang mga nagpalayas kani adto, nag-ano ba sila mga anang inyong gipangbuhat sa pangalan lang ni Jesus Christ. Pahawa. Nihawa dayon kay tungod unsay nakapahawa ato. Ngano man nakapahawa ang mga apostoles tungod sa gahom sa Holy Spirit. Mao tong mga daotang espiritu nangawala. Ug katong nag-atik-atik nga gigamit nila ang Holy Spirit ay ang pangalan sa tong Ginoong Hesus, nagpalayas og yawa. Gikunis-kunis sila sa yawa kay ngano man wala sila'y gahom. So wala sila'y gahom, mao tong wala nila napalayas ang daotang espiritu, sila nooy gikunis-kunis. Sumaw na magsampit sa pangalan sa tong Ginoong Hesus, ubanan ang kaputli, ubanan ang dako nga pagtuo, ubanan ang pagkakusog sa Holy Spirit. Mauna siya ang makapalaya sa mga daotang espiritu. So di na niyo kailangan ng mga ingana. So bautismuhin lang mga tao, pampua sila, painulsula sila sa mga sala. Mauna ang makapalaya sa mga daotang espiritu. So ayaw na ninyo sila lamat-lamata, ayaw mo pagpanundog anang ibang mga Pentecostal. Yan ang ibang mga Pentecostal naggamit sa pagtulunan sa daotang espiritu. So dili man tanan pero naa. So busa maging plain mo. Pag plain mo para di mo maano ni Satanas. So mao nang giano sa tong Ginoong Hesus, mao tong nga magputli jud mo. Mga Pentecostal, nadawat na niyong Holy Spirit, nan sunod kamo sa pagkaputli. Sunod kamo sa perfection. Alagari gyud ang Dios. Ihatag jud ang tibuok ninyong kasing-kasing, hunahuna kusog ug kalag tibuok lawas. Ihalad ninyo sa Dios sa pag-alagad. Mauna young people puno sa Holy Spirit. Alagari ang Dios sa tibuok nimong lawas. So kailangan go. So ayaw mo diya ra mo taman, nya magpasingit-singit na mo ng mga milagro. Ayaw mo ana. Tudloi lang, pag-ampo lang perminti sa Holy Spirit, mao nang gi-instruction sa Holy Spirit nako unsaon pagpadawat sa mga young people. Ampo alang Holy Spirit. Every time nga mag-worship ka, ang Holy Spirit pangayuan para i-empower ka sa pag-worship. Kung every time nga mag-ampo ka, pangayo ang Holy Spirit nga i-empower ka sa imong pag-ampo. Sa imong pagwali, paampo ka sa Holy Spirit nga hatagan kag kaalam nga makabalo ka sa mga tinagong mga hunahuna sa Dios aron masulti nimo dito sa katawan. Papuno mo sa Holy Spirit, iampo lang. Maulang nang instruction sa Dios. Mao bitaw na kaniadto ang mga apostoles, napuno sila sa Holy Spirit, wala man sila kabalo. Lord, wala man sila kabalo unsaon pagpuno sa Holy Spirit. Ang ilang gibuhat, nagsigil sila ampo. Nagsigil lang sila assemble. Nag-ampo sila
nag-ano sila, didto sila na puno sa Holy Spirit. So mao na ingon ko sa inyo, ampuon lang ang Holy Spirit kay mao na gitudyo ni Jesus Christ, pangayo kamo, pangayo. Mao na gisulti ni Jesus Christ sa Lucas. Nag-ingon siya, pangayo ang Holy Spirit kay para punon mo, punon mo. So, mao na mga young people, pag mapuno na mo sa Holy Spirit, mao na ayaw lingo-lingo, alagari ang Dios. Mao nang inyo ha karon para makabaton mo gahom nga sama sa tong Ginoong Hesus. Magpalayas jud, magpildi kay Satanas. Kay ang sama sa atong Ginoong Hesus, maura joy makapildi kay Satanas. So be like Christ. Dili kamo si Jesus, kundili be like Christ. Be like Christ. Kay mao nang gisulti sa atong Ginoo sa John 14. John 14 verse 12, ingon siya, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siya labaw pa niini, kay moadto man ako sa Amahan, og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa anak. So mao na nga ingon siya, kung unsang nabuhat sa tong Ginoong Hesus, makabuhat pa mo labaw pa kay Jesus Christ. So mao nang iyang giingon dinhi, iyang gipasabot dinhi. So buhata lang yo, be like Christ. Be like Christ, mao nang giingon niya nga makabuhat jud tag mas labaw pa. Grasya sa Dios. So mao nang giingon niya, be like Christ, pero dili kamo si Jesus Christ. Ang pulong sa Dios mao si Jesus Christ ha. Kay ang Espiritu pulong man. Ang pulong sa Dios is Holy Spirit. Kay holy siya, balaan siya nga pulong. So mao nang Holy Spirit nagapahinumdum sa tua. Ang Holy Spirit pulong sa Dios nga nagapahinumdum sa tua. Mao na makabati ta sa pulong sa Dios. Makabati tag mga pulong nga magtudlo sa tua, magpahinumdum sa tua kay pulong Holy Spirit na. Mao nang Holy Spirit, mao na si Jesus. Mao na ang pulong sa Dios, mao na si Jesus. Ug siyang pulong sa Dios mao na gikan sa Amahan na siya. So Holy Spirit ta karon nga nasa ato. So mao na be like Christ, mao nang giingon ni Jesus Christ, mahiusa ta sa iyaha. Pag naa sa tuang Holy Spirit, mahiusa ta sa kay Jesus Christ, nga sama si Jesus Christ nahiusa sa Amahan. So mao na gipasabot kung kita mosunod sa pulong sa atong Ginoong Hesus, mahiusa ta sa atong Ginoong Hesus kay nganuman ang pulong sa Dios mahiusa man nato. Magpahinumduman sa tua. Unsay ginapanulti sa Amahan. So mao na ang atong paghiusa kay Jesus Christ pinaagi sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit maoy magpahinumdom sa tanan nga gitudlo sa atong Amahan didto kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mao ang pulong nga iyang gihatag sa matag usa nato. So mao na nga ang Amahan, ang si Jesus katong pulong nga nahimong tao, ug ang Holy Spirit usa lang. Nahimo siyang Holy Spirit kay pulong siya nga balaan, ug ang pulong man dili makita apan madungog. Pero dili siya makita pero madungog, mao na siya espiritu. Ang Dios dili makita apan madungog, espiritu. So mao na karon Holy Spirit. So karon dili ta makita natong Ginoo pero madunggan nato siya. Tungod siyang pulong. So mao na sang Amahan, Anak ug ang Holy Spirit mao na ang paghiugsa nila. So busa kamong mga moingon pa mo lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Holy Spirit, usa lang sila. Usa lang. So usa lang sila tanan. So para niyo mahibaw-an. So mao na nga dinango ang Holy Spirit mao nang magtudlo sa tuatanan sa tanang kabubuton sa Amahan. Mao na karon nga plain lang. No, plain lang jud. So mao na pag-abot sa panahon, manghitabo ni tanan diri sa kalibutan, pag-abot sa panahon, matingala na lang mo ani nganong daghan na kay mga tao nga magtingala ka mo kirig mo ano na lang. Mawala na lang kalit kay ngano man abrupt na ang judgment. Kay hapit na manggod, hapit na. So mao ning gingon sa Ginoo kadlawon na para sa mga kaaway sa Dios kangit-ngitan. Pero para sa mga alagad sa Dios kahayag, magbuntag na. No kay karon manggod kadlawon na kay tungod ngit-ngit pa, dulum-dulum pa sa tua. Pero para sa mga katawan sa Dios kahayag na kay buntag na.
Pero sa mga dautan, mga kaaway sa Dios, kay kalaban man nilang kahayag. Kalaban man sa kahayag sa mga dautan ang kahayag. So mao na nga dili sila gusto kahayag. So dili sila gusto nga moabot ang Ginoo. So pero kita kadlawon na para nato kay ang kadlawon dilom-dulom pa man na. So mao na nag-antos pang mga katawhan sa Ginoo kay kadlawon pa man. Pero pag moabot na ang kabuntagon, malipay na ta kay moabot na ang atong Ginoo. So mao na nga mag-andam ta sa pag-abot sa atong Ginoo. So kay pag-andam na, no, sa mga takos ug angayan kabuntagon. Okay? Pero sa mga kaaway sa Dios, ang kahayag sa ilaha kamatayon. No? Kay di man ang mga dautan dili gusto kahayag. Gusto nila permente lang ngit-ngit. So mao na ang maunay gusto sa mga dautan kay nabuhi man sila sa kangit-ngitan. Pero ang maiya sa Dios mabuhi sa kahayag ug mahingpit jud ang kahayag ni adtong panahona. So mao na moingon ang Ginoo wala nay kagabhion. Kay ngano man perfect naman ang tanan. Dili naman ta makakita og mga kasakitan. Dili naman ta makakita og kalisdanan. Mao man ay nakapangit-ngit sa tuwa karon. Ang mga kalisdanan, ang mga kagulanan, ang mga kasakitan, ang kamatayon, mao ning nakapangit-ngit sa tuwa. Pero pag abot nitong panahon na wala nay kamatayon, kalisdanan, kasakitan, mga kaguol, wala na kahayag na tanan. So mao nang gingon sa Ginoo, wala nay ngit-ngit didto. Puros na kahayag. Kay tungod isupply na sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. Wala na puy kamatayon. So mao nay kahayag na gyud siya. So para sa mga katawan sa Dios kahayag siya ang kadlawon. Ang kaugmaan. No kahayag siya. Ang pag-abot sa tong Ginoo kahayag siya, pero mao tong gingon sa Ginoo kinahanglan maghingpita. Para dili ta masilaw sa kahayag. No, pag-abot sa panahon di ta masilaw sa kahayag. So mao na kinahanglan nga maunang giano sa tong Ginoong Hesus dinhi. So mao na nga young people, young generation, para ma-equip mo sa spiritual, kung nagyod ang inyong desire sa pagpangalagad sa Ginoo, kailangan jud itaklikdan ninyo ang desires ninyo nga tawhanon. So mao gyud na magpa-focus jud mo sa pulong sa Dios, sa pag-worship sa Dios, sa pagpa-ignite sa Holy Spirit, sa prayers. Pray lang. Evangelize lang. So every time nga mag-evangelize mo, every time nga mag-worship mo, ask the Holy Spirit. Ampo lang, hangtod mapuno mo sa Holy Spirit. Ampo alam, pangayuon lang ang Holy Spirit. Every time nga mag-ampo mo sa ubang tao, empowered mo sa Holy Spirit. Kailangan ninyo pangayon, Holy Spirit, come, no? Punami. Bago mo magsugod sa inyo ang mga Bible study, sa inyo ang evangelism, kailangan nag-ampo na mo sa papun-up mo sa Holy Spirit. Kaya para mo abot ang Holy Spirit mo, siya mo ano sa inyo ha? Para ma-ignite ang inyong worship. Ma-ignite ang inyong worship, maano ang inyo, pati ang inyong prayer, ma-ignite. Then ang inyong para na siya power. Kaya dili na to makita ang mga daotang espiritu. Dili na to makita itong mga daotang espiritong kaaway, kay espiritu man itong kaaway dire. Di man ang mga So matingala na lang ka nga na buhaton ang Ginoo. So ingana siya ang may tabo. So evangelize nga na. Sulti sa pulong sa Ginoo, perminti makig-communicate sa Ginoo. Perminti makig-communicate sa Ginoo, pwede perminti mangutana sa Holy Spirit. Perminti mangutana sa Ginoo. Mao gyud na, dili mo ka sige mo pangutana sa inyong pastor, Dili ang pastor ninyo ang makapahatag sa inyo kundili ang Holy Spirit. So mga pastor, mga permente mo mangayog sa Holy Spirit. So mao na siya. Ug ang mga tao pod pasunda pod sa pagpangayo sa Holy Spirit. So mao na nga ninyo diya para magkatakdo ang inyong kundi ang Holy Spirit. So mao na nga maano ang inyong tanang hunahuna. So mao na nga so kamo pong mga naminaw sa inyong pastor, pang pun mo sa Holy Spirit. So para ma-practice mo pag-communicate sa Diyos. So mao na siya. So mao na nga kung na may confuse, mangutana gyapon sa Ginoo. No, kay ang Ginoo gyapon magpadayag hangtod nga hiusaon ta niya sa usa lang ka purpose. So pero ang makapalikay sa purpose sa Ginoo katong atong binuhatan. Tong mga dili ta magkatakdo kung naatay mga kanya-kanyang binuhatan. So mao tong inyuhang hondiya
So kinahanglan tan-awon to ninyo dito ang unsa pod inyong kailangan ang inyong gibuhat is in line jud sa kabubuton sa Ginoo. So mao na nga maano ta. So mao na nga maano ang ato ang hunahuna usay makurap siya. So para singani sa atong ibang mga leaders, no? Nato kay pastor, wala man koy kay pastor kung basihan nato ang kay mao gay tong gisulti sa Ginoo. Pagka matarong o gugma. Mao na pinaka number 1 nga gusto sa Ginoo. So pero kaila lang mao gani nang purpose, mao gani ning gipasulti sa Ginoo, dili jud ko madlok musulti.